Pagbulan na nin Mayo, wala to talaga ang pistahan. Arog kasod pista ni San Isidro Labrador asin ngunya na weekend. Pista naman ni San Pascual Bailon. Aram daw ni Donaan kinakakan sa pistahan, posibleng po na nin alta presyon asin pagtaas kan sa indong sugar asin blood pressure. Paano ini may iwasan? Aramon sa istoryang ini. Mayo na, bulan na naman in mga pistahan. Exposed na naman kita sa man iba-ibang klaseng pagkakan, asin usong-uso na naman ang pagtaba. Dako na naman ang mareklamo nin high blood, asin paglangkaw kan sa indang blood sugar level, asin uric acid. Ano mga dapat kibuhon, tanganing malikayan ta ang mga problemang hatod kan mga pagkakan na nahihiling ta sa mga handaan. Yan ang aaramon ta ngunya na pagkaaga, mga kaibanan ta si Ma'am Rachel Villanueva, representative kan Spectrum Natural Research and Development. Good morning, ma'am. Hi, good morning, Isa. Grabe, no? Sasarap talaga ng mga pagkain pag fiesta. Pero ano po ba, ma'am, yung masasamang epekto nito kapag palagi tayong kumakain ng mga ganitong klaseng pagkain? Alam natin na yung mga pagkain na yan ay mayaman sa sugar, saturated fat, calorie, sodium, at kung ano-ano pa. May mga preservative pa yung iba dyan, may coloring, may additive. So, lahat ng mga pagkain na ito, ang isa sa matinding nagagawa kaagad nito sa ating katawan bukod sa pagtaas ng BP, pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng uric acid sa loob ng katawan ay yung constipation. Ang constipation, hindi natin napapansin na ito ay may matinding epekto sa bawat organs natin. No, dahil ang constipation, alam natin na hindi na itatapon na dumi yan naiimbak yan. Na supposed to be, kumain tayo kahapon, mailabas na natin kaagad ngayon yung ating nakain o yung hindi na kailangan ng katawan. At hindi siya dapat nakastock. Hindi siya dapat nakastock. Alam mo ba na kapag nagkatas ito at nabulok sa ating katawan, ay pwede itong ma-reabsorb sa ating bloodstream at dalhin ito ng dugo sa iba-ibang organs natin. So magwi-weaken itong mga organs na sinusuplayan ng ating dugo. So ma'am, ano po ba dapat ang gawin natin para maiwasan natin yung mga ganitong mga masasamang epekto? Siyempre, dapat natin tatandaan yung pagkain ng gulay at prutas kasi napakahalaga to. No, hindi natin dapat i-underestimate ito o kung ayaw man natin kumain, sikapin natin kasi dapat kumain tayo para malusog, para maging malusog tayo, hindi lang para mabusog. So, ang fiber, malaking bagay din yan para talagang mailabas natin yung mga dumi sa ating tiyan. Yung meron din tayong probiotic na dapat hinahabol natin yan, na dapat ini-intake natin yan para maitapon natin yung mga basura na yan sa ating mga katawan. Eh ma'am, ang problema, paano po pag hindi mahilig sa prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga bata? Ano po ba ang solusyon? Oo. Yung iba naman, hindi naman talaga hindi sila mahilig. Hirap pa silang prepare. Correct. Oo, hindi ka agad-agad makapag-prepare kaya palagi silang mga instant food. Andyan nga yung mga... Wala na kasing oras para katulad magluto. nga ng mga hinahanda sa fiestahan o yung mga handaan. Hindi lang naman sa handaan at fiestahan yan nakakain. Halos araw-araw yan nakakain yan at pinaprepare ng mga magulang natin. So, importante po na linisin natin yung ating bituka. Importante na bigyan natin ng pagkakataon na maitapon ng mga basura na to kasi naiipon yan. Nagkakaroon ng tinatawag na mucoid plaque na eventually masisemento po ito sa loob ng ating mga tiyan. At syempre, isa sa makikita nyo, lumalaki yung tiyan, no? At syempre, yung pagtaba, pagtaas ng BP, pagtaas ng uric acid, at iba pang mga bagay na ayaw na sana natin na mangyayari sa ating katawan. Kaya lang ginagawa naman natin on a daily basis. So ma'am, paano po makakatulong ang Fiber Health? Ang Fiber Health ay malaking tulong dahil meron itong fiber, may enzymes, probiotic and prebiotic. Kung isa-isahin natin sila, ang fiber ng ating Fiber Health ay soluble and insoluble fiber. Magka-partner ito. Ang soluble fiber po is there to reduce the amount of yung absorption ng ating sugar and of course yung cholesterol. So, napakaganda niya para sa lalo na yung mga diabetic o high blood. Yung insoluble fiber naman po ay nandyan para walisin yung ating mga bituka. And yung enzymes, alam natin, nandyan yan para pabilisin yung pagpaproseso nitong mga pagkain na ito para yung sustansya ma-absorb kaagad natin at mapunta kaagad sa ating cells para sa production and repair ng ating mga cells. And of course, yung probiotic. Probiotic, usong-uso yan ngayon na gustong-gusto ng mga tao. Meron po ang ating Fiber Health. Ang probiotic ay, ito po yung friendly bacteria or good bacteria.
So itong mga good bacteria na ito, pagka dumadami siya sa loob ng ating katawan, of course, yung mga bad bacteria nalalabanan niya. So, wala po ba itong contraindication sa ibang sakit o sa ibang gamot na iniinom? Wala itong contraindication sa kahit anong iniinom na gamot. No, kahit na sino po, lahat ng may sakit, kailangan nito. Ang paglilinis ng bituka ay napakahalaga since 90% ng dahilan ng sakit ay dahil sa unhealthy colon. So, wala itong contraindication, hindi nyo na kailangan ng prescription ng doctors. So, paano po ang dosage nito? Sa bata, sa matanda? Paano po ang dosage? Sa adult, iti-take lang nila yung Fiber Health para sa detoxification. Dapat po lahat tayo dumaan sana sa proseso na ito. So, kailangan na 3 capsules sa umaga before kumain, empty stomach, and of course, 3 capsules din sa gabi bago rin kumain. So, kailangan po empty stomach. For 2 weeks lang po ito gagawin. 2 weeks? Yes. Opo. Kahit So, once or twice a year, gagawin natin yung detoxification. sabi niyo po, ma'am, bago kumain. So, ilang oras po? At least 30 minutes to 1 hour 30 before minutes to kumain. 1 hour bago kumain, kailangan inumin na yung tatlong capsules. 3 Sa capsules. detoxification po. Okay. Yun. Pero pag nandun na tayo sa maintenance mode, ang maintenance mode kasi at least 3 to 4 capsules a day, sa gabi na lang, bago sila mag-dinner, kinabukasan po, ang sarap-sarap ng pakiramdam nyo, mailalabas nyo talaga yung mga laman na nandiyan sa loob ng ating tiyan. Talagang magaan yung pakiramdam mo niyan after, At pag mas exposed tayo sa mga unwholesome food, yung junk foods, processed foods, or canned goods, or kung ano pa, yung Instant. katulad ng mga hinahanda sa mga handaan. Pag exposed tayo doon, increase your fiber intake and increase your water intake as well. Saan po ba mabibili ang Fiber Health, ma'am? Ang Fiber Health po ay available sa Mercury Drug Stores and Southstar. Napakaraming Southstar dito sa Kabikulan. And of course, nandiyan din yung Watsons, Rose Pharmacy, and 360 Pharmacy. Ayan mga kapamilya, nakaibananta si Ma'am Rachel Villanueva, Representative Conspectrum Natural Research and Development. Thank you, ma'am. sa oras Thank mo po. you, Isa. Para sa mga katanungan, mag-text o tumawag lamang sa 0907-333-4444.